Kabisyo! Alam mo, alam mo na alam ko na talagang gustong-gusto mong marinig ang boses ko. Pilingera yarn. Buti na lang, hindi ako nag-iisa, kundi dalawa kami ng ating student radio jock mula sa St. Paul University, Manila. Yes, kapiling nyo si DJ Rocky. At ako naman si DJ Abby. This is Love Radio Academy. Meron po tayong shoutout for today sa radyo. Go, DJ Abby. So, ang ating shoutout ngayon ay para sa aking mga kaibigan na sila Miyaka, Vida, Jan, Grant at si Lian. Sana naman kahit pag-graduate nyo, hindi nyo ako malilimutan at ang ating mga pinagsamahan. Isang mensahe ng isang kaibigan. Yes. Para hindi siya makalimutan ng kanyang mga kaibigan. Etong mga kaibigan mo na ito, parang mga estudyante ko to dati Estudyante nyo talaga, DJ. Ay, talaga? Yes, of course. So, paano kayo naging mag-friends? Di ba sila nasa Mascom na kurso, tapos ikaw nasa Eduk. So, paano kayo naging mag-friends? May mga blocks po kami na magkasama kami. So, doon nagiging groupmates ko sila. And then, nag-spark kami, nag-ganon. So, parang spark sa friendship. Ganon. May visual. Na may tunog talaga. Ganon. Iba pala yung ginawa ko. Tunog, no? Parang may kakaiba dun sa ginawa ko. Ang ganda ng iyo eh. Ulitin mo nga. Ganon, diba? Yung akin iba, parang pang matanda talaga. Anyway, so going back, kaya kayo naging mag-friends nitong mga to dahil sa isang subject or dahil sa mga blocks ninyo. Pero sila ay a year higher batch sa'yo. Batchmate po kami. Batchmates kayo. Paano nangyari na mauuna silang graduate tapos ikaw hindi ka pag-graduate? Doon kasi sa St. Paul University, yung course na ino-offer sa kanila, 3 years lang, graduate na sila. Ito yung sa mass communication. Yes. Oo, tama. Kasi nung era namin, makaira ko naman. Grabe naman po yun. Kasi guys, para sa mga hindi po nakakaalam, I'm also a graduate of St. Paul University, Manila. So, nung time ko, 4-year course pa, yung Bachelor of Arts in Mass Communication. Or, ang tawagan namin doon, ABMC, tapos ang major, Communication. Tapos ngayon, actually para 3 years ago lang to if I'm not mistaken, simula ng pandemya, no? Naging 3-year course na lang siya sa St. Paul. So ikaw, 4-year yung course mo, tapos sila 3-year. Bakit hindi ginawang 3 years na lang din yung edu? Ay, di ko po alam. Di po kakayanin talaga. Feeling mo, hindi kakayanin. So, parang hindi kayang i-compress yung mga subjects sa isang sem lang. Okay. So, gets ko na. So, going back naman dun sa sinabi mo na, okay, since magpa-friends nga kayo na itong mga taong to, na huwag kang kakalimutan, palagay mo ba, kakalimutan ka nila? Meron ka bang fear na gano'n, na makalimutan ka ng mga kaibigan mo kapag may kanya-kanya na silang trabaho? May time kasi mapapa-overthink ka na, syempre, nagtatrabaho na sila, busy na sa work and sa responsibility. So, may chance na busy na masyado, hindi ka na maalala, or syempre, magbabago na, ganun. Kaya, ang dami rin namin pinagsamahan na dapat hindi talagang malimutan. Ano bang klaseng pag-aalala yung gusto mong gawin sa'yo ng mga kaibigan mo na yan? Gusto mo ba lagyan kanila ng picture frame sa loob ng work desk nila? Gano'n? Di naman sa Or gusto mo ba sa bedroom nila meron kang picture frame doon tapos sisindihan ng kandila gabi-gabi? Ginawa ko santo. Ano gusto mo dadasalan ka? Anong gusto mong pag-alala? Syempre naman yung halimbawa, simpleng bagay na, uy, kamusta ka? Yung ganun lang. Ayaw mo ng kaibigan na John Michael. Alam mo yung John Michael. Paano ba yun? Yung John lang, pag Michael lang. Grabe yun. Meron ganung mga klaseng kaibigan na. Pero kasi, may mga kaibigan na kahit hindi kayo masyado nag-uusap. Pag nagsama kayo, parang kahapon lang kayo magkasama. May ganong klaseng kaibigan na. And gusto ko lang i-break yung kung sakali mang iniisip mo na talagang magkakatime pa kayo kapag after graduation. Sorry to say this, pero hindi totoo yun.
nararamdaman ko na. Sorry to say this, pero hindi totoo yun. Alam mo ba, ito ikwento ko na lang ha. Total, ano to, parang mag-ate yung nagsisharean ngayon. Kwento ko lang, yung mga college friends ko, solid kami noon. So, yung mga college friends ko na yun, parang everyday, syempre magkakasama kami nung college, ganyan. Nagla-lunch kami sa may Robinsons, Manila pa, ganun yung gawain namin dati. Tapos, pag wala kami masyadong budget, sa karinderya sa gilid ng St. Paul, Ayun, Gidis. sarap, Gidis. Oo, Gidis. So, ang nangyari after graduation, nagkakaroon pa kami ng parang quarterly dinner. Until such time na, holiday dinner na lang. Sa tuwing holiday na. Tapos, after 5 years, nag-shift na siya to, alam mo kung ano? Every lunch. Tapos after 3 years, nag-shift na siya. Alam mo kung ano nang gusto nila? Brunch. Wow. Or parang pa-breakfast. So, as time goes by, nagiging tita na yung mga choices. Tapos, dapat talaga, nagiging scheduled na yung mga lakad ninyong magbabarkada. But it doesn't mean na rare na kayong magkita, wala na yung samahan ninyo. Totoo. Nagkakataon lang talaga na nagiging adults na kayo. Kaya, darating ka din sa punto na, huwag niyo akong kalilimutan, na hindi mo na masyadong iisipin yon. Ang iisipin mo, paano kayo magkakapera? Paano na kaya bukas? Ganon. Diba? Kasi pag lumabas na naman kami nitong mga kaibigan ko, gagastos na naman ako. Alam mo yung ganon? So parang iisipin mo na niyan, pera, saan ako kaya kakita ng pera? Tapos kapag may aya yung kaibigan mo, hindi ka na makaka-oo agad. Kasi kailangan mo isipin yung budget mo. Of course. Ganon. Unless may kaibigan ka na masarap samahan dahil lagi kang ililibre. Uy. Yan. Meron ganon. Oo. So I think ang magandang i-enjoy mo yung first year na may trabaho yung mga kaibigan mo. So, sama-sama ka lang sa kanila, malay mo. Maawa sa'yo, di ba? Libre naman dyan, Oo, kantahan mo na, libre ka naman dyan. Ganun. So, anong mensahe mo sa mga kaibigan mo just in case nakikinig sila sa'yo? Guys, libre nyo naman ako sa susunod na unang sweldo. Yarn! Gusto ko yan. Yun ang tinatawag natin magic words. Yes. Diba? Libre kita. Yun ang gustong samahan. Diba? Totoo. Kahit na sobrang pagod ka, pag narinig mo na libre kita dinner, papayag ka? Oo, hindi. Oo naman, mabilis. Magkano na po yung ngayon? Magkano na yung dinner ngayon? Alam mo ba dati, yung one-piece chicken, naabutan ko 89 pesos lang yan. Parang gusto ko bumalik po sa dati. O diba? Ang sarap balikan din talaga ng dati. Pero syempre, hindi na tayo babalik sa mga nanakit sa atin. What? Masakit. Masakit kasi yun. Charot lang with the rot. Anyway, ang dami pa namin pagkukuwentuhan dito ni DJ Abby. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At ako naman si DJ Abby. Dito lang yan sa Love Radio Academy sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!